Pero marami ng bahay na nakatayo. Ngayon may mga ginagawa pa. Eh pagka darating ang panahon, mga ilang taon pa, mapupuno na yan. Pero maliban ang inaalala ho namin, nasa taas ho kami, nasa baba ang quarry. Ngayon, baka dumating ang oras, parang bumigat na kami ron, tapos laging umuulan, bumabagyo, alam niyo naman ang panahon ngayon, hindi na natin masabi. Eh, tulad na sinabi niyo kanina na sa Cherry Hill, baka ganoon din ang mangyari. Iniiwasan ho namin mangyari yun na nakakatapos. Maliban ho sa Sunflower Subdivision, sinasabi niyo mga 30 houses at maraming iba pang nakatayo pero wala pang nakatira. Meron po ba aling kurason na mga kanugnog na mga barangay nyo o kanugnog na mga kabahayan na posibleng maapektuhan ang quarry site na ito? Meron po, halos po lahat nun nasa ng bayan ng Angono, dumaranas po ng yung mga pagbaha, saka pag bumaho siya talagang puti. Yan ang saka yung alikabok po. Yan lalo doon sa may malapit doon sa may quarry talaga. Mga gano'n ho ba kalapit yung quarry site doon mismo sa inyong mga tahanan kung saan ho kayo nakatira? Yun nga, ayun mga 300 meters lamang? Ganun po. Sa pababa. Sa pababa po yun. Grabe. Kasi sa taas tayo. Nasa burol kami, parang burol. Kaya kung makikita nyo, nandun kayo sa may crusher mismo. Makikita nyo yung tinutungkab na yung kinakuwari. Nandun kami sa taas. 300 meters lamang, John, sa viewers natin. Makikita mo yung kung saan nakapwesto yung quarry at yung mismong subdivision. Napakalapit lang. Malapit lang yan. At saka kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na quarrying at sasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Posibleng magkaroon ng malaking landslide. Trahedya yan na naghihintay. Kasi pagka nagpasabog, nasa ilalim yung papasabogin. Ngayon, may tendency yun na nagkakaroon kung tatawagin natin yung void, yung parang biyak-biyak sa ilalim. Tsaka gagalawan lupa. Gagalawan lupa. Automatic yun. Para mangyayari pa tandem, yung pagka nagkakaroon ng volcanic eruption, yung ilalim ng lupa nahalukay. Ang nangyari, nasa ibabaw niyan, lumalambot, unti-unting lulubog yan. Ngayon po, Mrs. Judy Grace, ano na ho, ginawa niyong hakbang para, unang-una, alam mo ba nung mismong developer, at sinabi ho ba sa inyo na gano'n ang sitwasyon bago kayo dumating doon? Nauna ho ba yung quarry doon sa subdivision? Nauna naman yung quarry? I think po, nauna po sir yung quarry. Okay. At ang nakapagtataka lang po, meron ding malis on the side ng developer. Hindi, nung nagmamarket sila sa amin about the subdivision, hindi sinabi na may quarry. Ang sinasabi lang po yung facilities na malapit sa amin, like yung may isang casino doon, may golf course, yun yung minamarket nila. Pero hindi nila sinasabi sa amin na may existing quarry. At nais din po namin sanang manawagan sa Angono City Government na i-revisit po nila yung kanilang zoning. Kasi bakit may residential area kami doon, tapos mayroong quarry. Yung tanong mo kanina, John, na tungkol doon sa bago sila bumili ng bahay, ano ba yung dapat na... Hindi nyo po ba chinek man lamang, first and foremost, yung lugar na Hindi nyo rin yung mapupuna eh. Hindi kasi... Sa totoo lang, maganda yung lugar eh, kasi overlooking. Para andun ang attention nyo. So, hindi nyo alam na may quarry doon? Natatabunan ng mga... Lately na lang. Kasi nakakaramdam na kami ng... Yanig. Yung po bang tipong ganun na-identify nyo po ba kung sino ang may-ari o operator ng quarry? Baka naman iisa yun at saka yung developer ninyo. Hindi naman. So kung hindi po ganun, ano po ang assurance na ibinigay naman o hakbang naman ng developer para ikangay ma-assure kayo na kahit anong mangyari doon sa quarry operation, ay hindi kayo madadamay? Kaming formal meeting na pinaalam lang ho namin sa developer na nagreklamo kami para gawin ng paraan yung problema namin ngayon. Kung sabi nila, attend sila doon sa mga may dialogue na isinet. So, ang maliwanag po dito, Mr. Inal, may reklamo na kayo sa developer? Hindi. Mismo sa
Humingi ho kami ng tulong kay Horizon Chaser para Kaibigan natin sa media rin, no? Tapos, wala pa hong aksyon, may reklamo ho kayo sa local government, sa mayor. Sino ba ang mayor dyan? Si Mayor Jerry Calderon. Calderon. Mayor Jerry Calderon. So, attention po Mayor Jerry Calderon. So, wala pa hong Nagkaroon ho kami ng dialogue Correct action. last week. Sinabi naman ho nila na magbuhat ho na nagkaroon ng dialogue, nagkaroon, minomonitor na nila, may mahina na raw yung paputok. Tapos, ngayon pero nag-imbita kahit sila na huminang paputok, Mr. Inal, naroon pa rin mismo ang panganib. At Kumusta naman po ang DNR na napasabihin niyo na ho tungkol dito? may umatin nga ho rin na MG team. Yung management, Mines. management. Siya nga ang parang naging, ngayon, ang sabi niya, ipache-check daw niya yung stability nung bundok. Ayun. Tsaka yung monitor no kaya lang, siyempre kami, parang hindi kami naghahantay nung, baka mamaya, Parang hindi isang bago malaking dumating yung trahedyang panahon. naghihintayan na tandem, Dave, yung ganyang klase ng mga insidente. Ang tanong ko po, nung pong nanalasa ang bagyong Undoy at Pepeng sa ating bansa, nandun na po ba kayo sa area na? Ay, oo. Ano po ang naging resulta sa inyo? No? Sa amin, kasi nasa taas Nasa kami. taas kayo. Oo. Pero nung kaya nga ako nagkapag-isip kasi nung pagkatapos ng Undoy, nakakita ko ng mga batang namatay, yung dinala sa punerarya, puro putik yung paa. Hindi malayo yun. Nung Undoy. So hindi malayong mangyari ho sa inyo to? Doon ako nag-alala kasi maliit pa naman ng mga anak namin at saka lagi kami sa trabaho. Siyempre, pag kami nangyaring mga aberya, wala kami, nakakatakot isipin. Sige po, ganito po ang gawin natin. Sige po, isa-isa ho. Baka may mga sasabihin po kayo, manawagan kayo sa ating mga kinukulan. Ang pangako ho namin, bahagi pa lang ho ito, simula pa lamang ho ito ng ating hakbang para tulungan po kayo dyan. Sa mga susunod siguro na mga programa namin, hihinga naman natin ng reaksyon ng DNR, ang local government, Maging yung developer. yung mismong developer. Mang Ronaldo Kasem, nasa inyo pang pagkakataon? So ang gusto lang po namin mangyari, mabigyan sana ng kaukulang solusyon o aksyon itong ganitong nagaganap sa namin, lugar namin. Okay. Yun na po. Mang Eduardo Inal? Ang sa akin naman yung immediate na solusyon para hindi kami nag-aalala. At saka siguro isa sa makakadinig sa atin yung Malacanang na maaring umaksyon sila at tanungin nila yung DNR kung tama yung lugar ng quarry, kung kami safe kami doon sa lugar na yun. Kung sinabi lang safe kami, mawawalan kami ng alaala nung pag-aalala. Agam. Si Corazon de Leon, Mrs. Ganun na po yung saan lang po, bigyan po kami ng pansin na ma-actionan po itong aming mga nire-reklamo pong ganito. Okay, si Aling Judy, Grace Bencino. Yun po, inuulit lang namin din ang panawagan sa local government ng Angono at then sa provincial government sa pangkalahatan kasi hindi lang din naman Angono ang concern dyan, kundi yung mga palipot po na stakeholders ng lugar. At then sa mga kinaukulan po sa DNR at sa bagong administrasyon po ni President Aquino, sana po ay matugunan ang aming concern. Okay, maraming salamat po. At yan po ang problema ng mga kababayan natin, mga kapamilya, dyan po sa Barangay San Roque, sa bayan ng Angono, sa lalawigan ng Rizal. Tampok po sa ating... Makikita lang yan